Hello, Mr. President. Para po ito kay Mr. President Bongbong Marcos, ang aking panawagang ito. Napaka-importante po ng ating ipapanawagan sa ating Pangulo. Sir, kayo naman po ay nakaupo na. Kayo naman po ay nagpapakita ng maayos na paglilingkod. May isa lang pong kulang. Sir, naiintindihan namin kung bakit di ka nakikialam sa impeachment case ni Sara Duterte. Alam namin na may pinagsamahan kayo. Alam namin na kayo ang naging magkatim sa labanan sa larangan ng eleksyon noong 2022. Sir, sa ngayon po iba na ang takbo ng inyong samahan bilang unit team. Maaari po ba bilang presidente ng Pilipinas, bilang paglilingkod sa bayan, pwede po ba na kami ay mag-request sa inyo? Hindi naman po siguro masama ito dahil ito po ay kahilingan ng taong bayan at hinahanap nila ang inyong power bilang presidente sa mga nangyayaring kaguluhan sa ating bansa. Hindi man po ito giyera, hindi man po ito awayan ng kung saang bagay. Ang awayan po ay nasa loob mismo ng inyong pamamahala, ng inyong dyan sa loob ng gobyerno. Sir, pwede ba makialam ka na sa impeachment case ni Sara Duterte? Iba po kasi ang napupulso namin sa mga darating na araw once na hindi ma-impeach si Sara Duterte. Sir, hindi kami takot kay Sara Duterte no? Kasi ang bayan ay bayan. Ang karapatan ay karapatan. Hindi lang ang ating hustisya ang pwedeng pagdalhan ng mga reklamo para sa mga nagkakamaling nakaupo sa gobyerno. Sir, pwede ba ibalik mo ang Pilipinas sa ICC? Pwede po ba pakialaman mo na ang impeachment case ni Sara Duterte? Alam nyo, sir, nakikita namin na pati ang Supreme Court ay pumapanig sa katulad ni Sara Duterte. Pues, ngayon nyo po ipakita ang inyong power bilang presidente. Presidente na hindi pwedeng baliin ang desisyon ng kahit sino. Kahit na nga hindi mo nasasakupan ang tungkulin ng mga taga-Supreme Court, meron ka namang karapatan na magsalita at sabihin sa kanila ang nararapat. Dahil kung si Duterte nakapag-appoint ng mga ilalagay niya dyan sa Supreme Court, siguro naman ay kaya mo rin na magtanggal o mag-appoint ng iuupo na ang pabor ay ibibigay sa taong bayan. Hindi naman po isa lang ang papaboran nila. Lahat, ang bansa, ang bayan, ang mamamayan. Yan po ay aming nababanaag sa mga darating na araw na kung hindi mai-impeach si Sara Duterte, ikaw ang kakawawain. Ikaw ang delikado. Ikaw, Mr. President, delikado, nakakaawa, at nakikita namin kung anong gagawin sa'yo ng mga Duterte. Sir, please lang, kung nakapagsalita na si Sara Duterte ng pagbabanta sa buhay ninyo, ano pa kaya kung siya'y nakaupo na? Ang hindi niya kayang gawin ay gagawin niya at sigurado para sa iyo dahil hindi na niya papayagan na magkaroon ng isang Marcos na makakakontra sa kanilang mga kagustuhan. Please lang, sir. Kahilingan ng bayan, pakialaman mo na.
para matapos na ang gulo, para wala ng gulo, wala ng araw-araw na nakikitang bangayan sa social media, maging sa kalsada. Please naman sir, nasa iyo ang susi. Nasa iyo ang lahat ng kapangyarihan ngayon dito sa lupa, sa bansang Pilipinas. No? Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Pero sa ibabaw ng lupa, ikaw ang may kapangyarihan ngayon. Kung talagang mahal mo ang Pilipinas, mahal mo ang kapakanan ng bayan, makialam ka. Huwag kang manahimik. Huwag kang matakot. Manawagan ka sa buong Pilipinas kung ano ang dapat gawin para matapos na ang kaguluhang ito at ang problema ng bayan. Si Sara Duterte o ang mga Duterte lamang ang nagpapagulo ng husto, pati na ang mga itinanim nila ng mga tiwali dyan sa gobyerno, sa Senado at sa Supreme Court. Please lang, Mr. President, nasa iyo ang ikatatahimik ng bansa. Nasa iyo ang lulutas ng problema. Huwag kang manahimik. Huwag mo ipakita sa kanila na totoo ang kanilang iniisip sa iyo na ikaw ay isang weak leader. Lumaban ka, ipaglaban mo ang bayan, ipaglaban mo ang iyong posisyon, ipaglaban mo ang tama. Yan ang hinihiling namin sa iyo. Kaya mo yan. Dahil yung mga advisor mo, matatanda na yan. Hindi na nila na-absorb lahat, no? Kumbaga sa panahon, sila ay bumabalik na sa pagkabata. Hindi na ganong naiintindihan o naaabot ng kanilang isip ang mga nagaganap. Walang social media noon, hindi katulad ngayon. Ngayon nalalantad ang lahat ng nangyayari. At ngayon po, ang bayan ay gulong-gulo na. Gusto mo ba na magkaroon ng giyera mundyal? Gusto mo ba na magkaroon uli ng people's power? Gusto mo ba na magkaroon uli ng kaguluhan? Patay dito, patay doon. Please lang, Mr. President. Total, pinangunahan ka na ni Sara Duterte na guluhin ang iyong administrasyon. Lumaban ka na. Lumaban ka na. No? Maawa ka sa mga nakikinig pa sa'yo. Maawa ka sa mga nakakasama mo sa gobyerno na may pananalig at tiwala pa sa'yo. Huwag mo hayaan na pinagtatawanan ka dahil iniisip nila na ikaw ay isang mahinang leader, mahinang pinuno. Yan lang po, Mr. President. Ilaban mo ang tama, kasama mo ang bayan. Magkakaisa tayo sa tama laban sa kasamaan na dinudulot ng mga Duterte at mga kaalyado nila. Yan po ang masasabi ko, Mr. President. Tulungan mo ang bansang ito at ipagpatuloy mo ang magandang iniisip mo kung yan man ay talagang swak para sa bayan. Ang kumakalaban sa'yo, labanan mo. May karapatan ka, merong kang power, ikaw ang dapat masunod dahil ikaw ang naturingang leader. Yang mga nakaupong yan, na naging kampon ng mga Duterte, nasa yung mga kamay para sila'y mapalitan at mawala sa posisyon na sobrang panggugulo na ang kanilang ginagawa. Si Escudero, nilabag na ng tuluyan ang konstitusyon. Ano ka na? Presidente ka na sumusunod pa sa ating konstitusyon. Bit mo pinapayagan. Bakit ka pumapayag na balahurain nila ang ating saligang batas? Salamat, Mr. President. Sana pakinggan mo kami.